Angelic, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Appropriations sa pambansang budget, sumalang ngayong araw ang Department of National Defense at Office of the Ombudsman. Nasa 324.63 billion pesos ang panukalang budget ng DND para sa 2027 o mas mataas ng 10.31% kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa DND, para ito sa pagpapatibay ng national security at territorial integrity kabilang ang patuloy na pagmodernisa sa Armed Forces of the Philippines. May 50 billion pesos din na nakalaan para sa revised AFP modernization program para sa pagkuha at pag-upgrade ng mga kagawitan at systems ng ating hukbong sandatahan. Ang West Philippine Sea at ang issue ng espionage o pang-espiya ang ilan sa mga natanong sa interpellation sa pagdinig. Tinanong ni Representative Dada Kiamit Mula kay Defense Secretary Ivo Chodoro kung may kumpirmadong ulat na may mga Filipino government workers na nire-recruit ng China para makakuha ng sensitive information. Kinumpirma ni Secretary Chodoro na may ganitong mga pagtatangka pero ayon sa kanya natugtuna ang naturang insidente at walang sensitive information na nakuha. Patuloy nila ang pagmamonitor sa IT systems at security settings sa mga empleyado. Samantala, naging sentro rin yung pagdinig ang kapakanan ng mga veterano kabilang ang kanilang pension at healthcare benefits. Ayon kay Secretary Chodoro, makabubuti umanong ihiwalay ang veteran pension sa sweldo ng active duty military personnel para mas madaling ma-adjust ang pension ng mga veteran. Samantala, tungkol sa MUP pension reform, sinabi ni Secretary Chodoro na hindi siya tutol sa pagkakaroon ng contribution system pero kailangan niya na umanong pag-aralan ng mabuti ang epekto nito lalo na sa mga tauhan ng AFP. Sa ngayon, Angelica, ay nagpapatuloy pa rin ang budget hearing ng DND. Samantala, nasa 7.232 billion pesos naman ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa pagdinig na iulat na umabot sa 65.52% ang conviction rate sa Sandigan Bayan ngayong taon, mas mataas kumpara sa 42% noong 2025. Ayon kay Assistant Ombudsman Bonoan, binago rin ng tanggapan ang kanilang rules of procedure para mapabilis ang preliminary at fact-finding investigation. Sa ngayon ay katatapos lang ng pagdinig sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman at nakatagpa namang sumalang mamaya ang Department of Human Settlements and Urban Development at Commission on Audit. Angelique? Okay, maraming salamat, Carlo Candelaria.